Ilang beses nang iginigit ng mga otoridad na bawal ang pagpapaputok ng baril sa pagsalubong ng bagong taon. Ilang beses na rin may namatay ng walang saysay dahil sa irresponsableng gawain na yan. Pero sa iba't ibang panig ng Pilipinas, marami pa rin ang nabiktima ng mga ligaw na bala. Kabilang ang isang ginang sa Aklan na tuluyang katulad ni Nicole namatay. Nakatutok si Salima Refran. Bagas pa ang dugo sa bahay ng nasawi dahil sa ligaw na bala sa Kalibo, Aklan nitong araw ng bagong taon. Ayon sa Kalibo PNP, tumama sa dibdib ng 28 taong gulang na ginang ang bala. Dahil sa trahedya, pansamantalang nilisa na mag-anak ang kanilang bahay para raw malimutan ang masaklap na insidente. Isang ginang din ang nadaplisan naman ng stray bullet sa kanilang bahay sa Marilao, Bulacan. Ayon kay Youth Cooper Denver Juliano, nagising raw ang kanyang biyanan nang biglang matamaan sa binti ng balang lumusot sa bubong nila. Nireport na raw nilang insidente sa kanilang barangay. Sa Malolos City, Bulacan, ganito karami ang basyo ng bala na nakolekta sa basketball court ng isang subdivision matapos ang selebrasyon ng bagong taon. Ayon sa Youth Cooper, ang kanyang 8 taong gulang na anak pa raw ang kumolekta sa mga basyo. Napulot din daw ng batang isang lata na may 5 butas ng bala na tila ginamit sa target shooting. Kahapon, isang batang lalaking taga-Baliwag, Bulacan ang isinugod sa Bulacan Medical Center sa Malolos dahil sa tama ng ligaw na bala sa kanyang tagiliran. Butas naman ang bubong ng isang bahay sa Taguig City nang tamaan ng ligaw na bala nitong bisperas ng bagong taon. Ayon kay Youth Cooper Fritz Bustillos, tumalbog pa raw ang bala sa kanilang sahig, sa gate at saka dumiretso sa kanilang kotse. Mabutit walang nasugatan. Butas din ang bubong ng isang bahay sa Santa Mesa, Maynila dahil sa ligaw na bala. Ayon kay Youth Cooper Nelson Armea, mabuti na lang din dahil wala noon ang nagrerenta sa kanilang bahay at nakita na lamang nilang basyo sa higaan. Ayon naman sa PNP Cebu, nagpapagaling na ang 19 na taong gulang na si Dolores Gibo, isang biktima rin ng indiscriminate firing. Sa Masbate, 34 na taong gulang na ginang naman ang tinamaan ng ligaw na bala. Paputok naman na nagimit siya ng pagputol sa kaliwang kamay ng isang binatilyong taga-Hinubaan, Negros Occidental. Sugatan din ang kanyang kanang kamay, mukha at katawan. Nagsisisi man, huli na ito at wala na ang kanyang kamay. Ay, abi man pabuto nga katong sa babawra. Muna ang karoon nga dili gid angay pabuto. Salima Refran, nakatutok 24 oras.